Marami nang nadadawit dito sa raid na ito doon sa KTV bar ni Mike Defensor eh. Hmm? Actually, kahit si Mike Defensor, hindi pa siya lusot diyan. Hmm? Ano pa, nag nagsasagutan pa sila ni NBI Director Melvin Matibag eh. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, bakit daw galit si Mike Defensor na ni-raid yung ano na yon, yung KTV bar, samantalang sabi niya hindi naman siya may-ari noon. Ano lang siya, landlord. Kumbaga nirerenta lang sa kanila yung pwesto. Pero ang may-ari noon iba. O bakit galit daw si Mike Defensor sa kanila sa NBI? O mga kabunyog, may kumakalat na balita na mayroong isang very important person o VIP. Actually, isang negosyante daw isang negosyante, isang mayamang negosyante na di umano nung ni-raid ng NBI yung KTV bar na associated kila Mike Defensor ay mayroong isa doon na kilalang negosyante mm, naabutan doon daw mismo sa ano, naka-check-in sa isang kwarto, may kasamang babae. Sa katunayan, nakita nga natin yun eh. Nagre-resist pa nga ng arrest yung lalaki. Nagre-resist yung arrest yung lalaki. At yung babae naman na nandun sa kwarto, nagtatakip ng muka. So, ano yon? Ngayon, lumalabas na ngayon ang balita na yun ay isang mayamang negosyante sa isang exclusive na subdivision um, sa Metro Manila. Kaya ngayon, nagiging issue ito, hindi daw isinama yung pangalan na yun doon sa mga kinasuhan. Hmm? Kaya ano nga, may mga panawagan ngayon na imbestigahan ng NBI. Bakit hindi ito inireport ng NBI? Bakit hindi isinama? So parang ano, bias yung NBI, yung National Bureau of Investigation. Bakit hindi nila isinama ang nasabing individual samantalang naaktuhan. At saka kita naman, nakunan sa video eh. Nakita natin yun. Nagre-resist nga ng arrest eh. So, pero lumalabas na ngayon yung balita na yan na mayroon ngang isang VIP o mayamang negosyante, kilalang tao, na pero dun sa listahan ng mga nirekomenda ng NBI para isailalim sa inquest, hindi kasama. Kaya lang, nakunan kung sino yun eh. Maraming nakakilala doon. Siyempre, kilalang tao yun eh. O ngayon, hinahabol na ngayon. Kahit si Ombudsman Boying Rimulya nag-react sa isang programa sa radyo, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, iimbestigahan natin tong NBI eh. Parang may hindi sinama sa kanilang report. May inalis sila doon na tao na naaktuhan naman. Pero nung ginawa na yung report para sa rinerekomendang isailalim sa inquest proceeding para makasuhan, hindi nakasama yung nasabing tao. Ay kaya lang mayaman kasi yun eh, mayamang negosyante. So sabi ng ombudsman, imbestigahan ng NBI diyan. Parang mayroon silang pinoprotektahan, mayroon silang tinatangi, ano? Kahit nga ang Senado, gusto na rin daw imbestigahan ng Senado eh. Gusto na rin daw imbestigahan ng Senado. Sabi ni Senador JB Ejercito, kasi iimbestigahan bakit parang may pinoprotektahan ang NBI. Pero sabi naman ng NBI, hindi, wala daw silang protektahan. Anyway, malalaman natin 'yan sa susunod na mga araw kung ano ba talagang nangyari. Totoo ba ito o hindi? Pero nakita talaga natin sa TV, sa ano 'yon. Nakita natin 'yan na nung ni-raid nga ng NBI, si ano pa mismo ang nanguna sa raid eh, si Attorney Melvin Matibag. Pag-akyat nila doon sa isang kwarto, doon na yata yun sa hotel mismo eh. Yung controversial na hotel. Kasi pag nagkakasundo na daw yung babae at saka yung customer, dinadala na doon, may secret passage papunta na doon sa hotel.
ah, at yung dun sa mga kwarto na yun ang ginagamit. Ay dun naaktuhan, anya, yung pinakita. Kaya lang, kahit may naaktuhan doon, hindi nakasama sa report. At hindi rin nakasama sa sa pangalan ng mga nirekomenda na isailalim sa inquest proceedings para makasuhan. Yan yung siyempre hindi mo maitatago yon dahil nakita eh. Nakita sa video na talagang mayroong naaktuhan doon. At makikita mo naman na ah, mayaman kasi nag-i-English pa halos yun eh. Nung naaktuhan. Anyway, mayroon ng pangalan na lumabas, mayroon ng pangalan na lumabas kung sino yun. Hmm? At iimbestigahan nga raw ang NBI. Sabi naman ng NBI, handa naman daw silang magpailalim sa investigasyon. Pero hindi na lang ombudsman ang nagkakaano dito, pati Senado, imbestigahan daw eh. Hmm? Imbestigahan. Sabi ni Senador JB Ejercito, para talaga daw maimbestigahan kung ang NBI nga nang nag-raid doon sa KTV bar ay mayroong hindi inireport na naarestong personahe dahil ito'y VIP o mayaman na negosyante. Filipino-Chinese yata yun eh. Kasi Chinese sounding yung apelyido ng negosyante. Ah, ano yun? Kaya lang may lumalabas din na kaya naman daw pinag-iinteresan yan ni JB Ejercito kasi nagkaroon ng problema si JB Ejercito diyan sa na yan, diyan sa nasasangkot na yan. Anyway, lumalalim to mga kabunyog, lumalalim tong issue na to. Marami nang nadadawit dito sa raid na ito doon sa KTV bar ni Mike Defensor eh. Hmm? Actually, kahit si Mike Defensor, hindi pa siya lusot diyan. Hmm? Ah, nag nagsasagutan pa sila ni NBI Director Melvin Matibag eh. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, bakit daw galit si Mike Defensor na ni-raid yung na yon, yung KTV bar. Samantalang sabi niya hindi naman siya may-ari no'n. Ano lang siya, landlord. Kumbaga nirerenta lang sa kanila yung pwesto. Pero ang may-ari no'n iba. O bakit galit daw si Mike Defensor sa kanila sa NBI? O dapat nga daw magpasalamat sa kanila sa NBI dahil nahuli nila na mayroon palang prostitution doon, na mayroon palang mga doon, drugs, So dapat daw magpasalamat si Mike Defensor. Bakit daw galit pa sa kanila? Kung hindi naman siya ang may-ari nung KTV bar na yon, kung landlord lang naman siya, parang sila lang naman ang nagpaparenta ng pwesto, pero hindi naman kanila yon. Anyway, ah, marami ng lumalalim na itong issue na ito ng KTV bar na yan ni Mike Defensor.